Hindi kita pwedeng pakasalan ngayon, Trina. Mas kailangan ako ni Catalina. I'm sorry. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ng pasigaw, ngunit ang bawat titik ay tila mga bubog na bumaon sa puso ni Trinidad Salcedo. Sa loob ng simbahan ng San Isidro, kung saan ang bango ng mga bulaklak ng sampagita at rosas ay humahalo sa init ng hapon ng fiesta, tumigil ang mundo. Ang suot niyang puting belo na kanina lamang ay simbolo ng bagong simula, ay biglang naging mabigat at tila isang telang pamburol na bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi nakapagsalita si Trina. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipitpit ng isang bakal na kamay, pinipigilan ng anumang tunog na nais kumawala. Ang hawak niyang bouquet ng mga puting liryo ay marahang nangatal sa kanyang mga kamay, ngunit nanatili siyang nakatayo ng matuwid kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Tumingin siya kay Severino, ang lalaking nangako sa kanya ng kailanman. Suot nito ang kanyang puting barong Tagalog, malakas at matikas, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatuon ang pansin ni Severino kay Catalina, ang kapatid nitong may sakit na nooy nakasandal sa pinto ng simbahan, namumutla at tila mawawalan ng malay. Severino, please understand, she's having an attack. Utang ko sa pamilya niya ang buhay ni Ina. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Muling dagdag ni Severino. Ang boses nito na dati-rati ay puno ng lambing kapag tinatawag siyang talaan. Ngayon ay malamig pa sa hanging amihan at puno ng pagmamadali. Sa isang iglap, tinalikuran siya ng lalaking pakakasalan niya sana. Binuhat ni Severino si Catalina, na parang isang mahalagang kayamanan at mabilis na lumabas ng simbahan. Iniwan ang kanyang mapapangasawa sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, at sa harap ng mapanghusgang mga mata ng buong bayan. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay nabasag ng mga bulungan na parang mga bubuyog na nagkakagulo. Mula sa gilid narinig ni Trina ang boses ni Aling Nena, ang kilalang marites ng San Isidro. Sabi ko na nga ba hindi bagay ang isang hamak na geologist lang sa isang almazan. Kawawang Trina, iniwan sa gitna ng seremonya para sa isang ampon. Imbes na lumapit upang aluin siya, ang kanyang biyenansana na si Doña Imelda Almazan ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matanda, kundi purong galit para sa kahihiyang idinulot ng eksenang iyon sa kanilang pangalan. Hinawakan ni Doña Imelda ang braso ni Trina nang napakahigpit, sapat na upang bumaon ang mga kuko nito sa balat ng dalaga. Huwag kang gagawa ng eksena, Trinidad, ang madiin at banta ng matanda. Ayusin mo ang iyong sarili. Hindi tayo pwedeng maging katatawanan sa San Isidro. Ngumiti ka at sabihin mong naantala lang ang kasal. Isipin mo ang dangal ng pamilya Almazan bago ang iyong sariling damdamin. Tumingin si Trina sa matanda. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng respeto ngayon ay wala nang makitang anuman kundi ang kalsada ng katotohanan. Dangal, Doña Imelda, ang dangal niyo po ba ay mas mahalaga kaysa sa pagkatao ko? Hindi sumagot ang matanda, bagkus ay tinalikuran siya nito upang harapin ang mga bisita at magsinungaling ng walang kurap ang mga mata. Naglakad si Trina palabas ng simbahan. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Sa labas, ang ingay ng banda ng musiko at ang tawanan ng mga tao sa fiesta ay tila isang malupit na biro. Ang liwanag ng araw ay masyadong masilaw para sa kanyang mga matang tuyo na sa sobrang sakit. Huminto siya sa tapat ng malaking puno ng narra sa labas ng bakuran ng simbahan. Doon naramdaman niya ang marahang pagtulo ng ulan, isang mabilis na pag-ambon na tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang suot na kape na gawa sa perlas, isang mamahaling regalo ni Severino noong kanilang engagement. Pinagmasdan niya ang hiyas sa kanyang palad. Naalala niya ang gabi nang ibigay ito sa kanya, ang mga pangako ng katapatan, na ngayon ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Marahan niyang binuksan ang kanyang kamay at hinayaang mahulog ang kape sa putikan sa paanan ng puno. Wala itong tunog ng bumaon sa putik katulad ng kanyang pangarap na tahimik na nalunod sa katotohanan. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang maliit na bag. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Huwag kang aalis sa San Isidro tala. Alam ko ang lihim na itinatago ng mga Almazan sa likod ng kanilang mga minahan. Ang pag-iwan sa iyo sa altar ay simula pa lamang ng kanilang mga kasalanan. Tumigil ang tibok ng puso ni Trina.
Ang kanyang profesional na instinto bilang isang geologist ay biglang nagising mula sa pagkakalunod sa emotion. Alam niyang hindi ito isang simpleng pananakot. Nabalik siya sa realidad nang muling humarang sa kanyang harapan ang sasakyan ng mga almazan. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Doña Imelda. Sumakay ka, Trinidad. May kailangan kang pirmahan sa mansyon. Isang dokumento na magpapatunay na ang iyong huling pagsusuri sa lupa sa aming proyekto ay may pagkakamali. Kung hindi mo ito gagawin, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa iyong kumpanya sa buong Pilipinas. Sisirain ko ang iyong lisensya, gaya ng pagkasira ng pangalan namin ngayon. Tumingin si Trina sa matanda at sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao ang tala na matagal niyang itinago sa likod ng pagiging isang masunuring nobya ay nagsisimula ng magliwanag ng may bagsik. Hindi niyo ako matatakot, Doña Imelda, ang mahina ngunit matatag niyang sagot habang ang ulan ay patuloy na bumabasa sa kanyang mamahaling trahe de boda. Ang bawat hakbang ni Trina sa loob ng mansyon ng mga almazan ay tila pagpasok sa isang napakaganda ngunit napakalamig na nitso. Ang sahig na gawa sa makinis na nara ay kumikinang sa ilalim ng malalaking chandelier, ngunit para kay Trina ang bawat kislap nito ay tila pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Suot pa rin niya ang kanyang trahe de boda na ngayon ay basa mabigat at puno ng putik sa laylayan. Ang dating puting tela na simbolo ng kadalisayan ay mukhang basahan na lamang sa gitna ng karangyaan ng sala. Huwag mong hayaang madumihan ng putik ang carpet ko, Trinidad. Ang boses ni Doña Imelda ay bumasag sa katahimikan. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya na parang isang reyna sa kanyang trono. Magpalit ka na ng damit. Ang iyong mga gamit ay dinala na sa silid sa dulo ng pasilyo. Hindi sa master's bedroom kundi sa guest room. Doon ka muna habang inaayos natin ang gulo na idinulot ng iyong emosyon sa simbahan. Huminto si Trina at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha dahil sa ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ang emosyon ko po ba ang nagdulot ng gulo, Doña Imelda, o ang anak ninyo na iniwan ng kanyang bride sa harap ng altar? Lumapit ang matanda, ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa sahig ay tila isang babala. Isang malaking pagkakamali ang pagpili ni Severino sa iyo at ngayon ay pinatutunayan mo lang iyon. Ngunit dahil ayaw naming maging usap-usapan sa buong San Isidro, mananatili ka rito. Sasabihin natin sa mga tao na ikaw ay nagpapahinga dahil sa sobrang pagod sa paghahanda sa kasal. Walang lalabas na balita tungkol sa pag-alis ni Severino. Maliwanag, sa gitna ng tensyon pumasok si Severino sa mansyon. Hawak-hawak niya si Catalina na tila ba ito ay isang babasaging porselana. Ang mukha ni Severino ay puno ng pagod, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Trina, may kung anong sakit at pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang paningin. Hindi niya magawang titigan nang matagal ang babaeng dapat ay asawa na niya ngayon. Severino, dalhin mo na si Catalina sa kanyang silid. Kailangan niya ng pahinga po. Utos ni Doña Imelda sa malambing na tono na ibang-iba sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Trina. Kuya, I'm sorry, bulong ni Catalina sapat na upang marinig ni Trina. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwari, ngunit para kay Severino ito ay tila isang tawag ng tungkulin na hindi niya matalikuran. Nakasira ako sa kasal niyo, kasalanan ko ang lahat. Hush, Catalina. Hindi mo kasalanan na nagkaroon ka ng attack, sagot ni Severino, habang marahang hinahaplos ang buhok ng eming-eming na babae. Pagkatapos ay lumingon siya kay Trina, ang boses niya ay puno ng guilt, ngunit may halong tigas. Trina, mag-usap tayo mamaya. Intindihin mo muna ang sitwasyon. Hindi sumagot si Trina. Pinanood niya ang lalaking mahal niya na buhatin ng ibang babae paakyat sa hagdan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Ngunit sa halip na luha, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Alam niyang hindi siya pwedeng umalis ng basta-basta. Kung aalis siya ngayon, magagawa ng mga almazan, nabaligtarin ang kwento at sirain ang kanyang dangal at lisensya. Kailangan niyang manatili upang makuha ang mga ebidensyang kailangan niya tungkol sa illegal na operasyon ng Mahan. Pumunta siya sa silid na itinalaga sa kanya. Isang maliit na kwarto na malayo sa pangunahing bahagi ng bahay. Doon dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang basang trahe de boda. Ang bawat pagkalas ng butones ay tila pagkalas ng kanyang mga pangarap.
Nang matapos tumayo siya sa harap ng salamin, suot lamang ang isang simpleng t-shirt at pantalon na kinuha niya sa kanyang maleta. Ang gabi ay lumalim ngunit hindi dalawin ng antok si Trina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubong na yari sa tisa at ang malayo at tila nagmamadaling tunog ng mga makina mula sa direksyon ng kabundukan. Alam niyang ang mga makinang iyon ay hindi dapat gumagana sa oras na ito, lalo na't may banta ng masamang panahon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog sa makapal na carpet ng pasilyo. Habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ni Doña Imelda, narinig niya ang mahihinang boses mula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto sapat na upang makita niya ang anino ng matanda at ni Severino. Kailangang matuloy ang pagpapadala ng kwang bukas, Severino. Ang seryosong sabi ni Doña Imelda. Hindi tayo pwedeng huminto dahil lang sa isang munting pag-ulan. Maraming utang ang pamilyang ito na kailangang bayaran at ang minahan lang ang tanging paraan. Ngunit ina ang huling ulat ni Trina. Sinabi niyang marupok ang pundasyon ng Tunnel 4, mapanganib para sa mga manggagawa. Sagot ni Severino ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating pirmahan sa kanya ang dokumentong nagpapasinungaling sa ulat na iyon. Kapag napirmahan niya iyon, wala nang hahadlang sa atin. At huwag kang mag-alala kay Trina, alam ko kung paano siya pasunurin. Gagamitin natin ang pagmamahal niya sa iyo bilang tali sa kanyang leeg. Naramdaman ni Trina ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang pala ang kanyang puso ang balak nilang sirain, kundi ang kaligtasan ng buong bayan ng San Isidro para lamang sa pera. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila lason na humahalo sa hangin. Nabalik ang diwa ni Trina nang marinig niya ang papalapit na mga yapak mula sa loob ng kwarto. Mabilis siyang bumalik sa dilim ng pasilyo, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol sa gitna ng katahimikan. Napasandal siya sa pader, pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Halos mapasigaw si Trina sa gulat, ngunit mabilis na tinakpan ng isang kamay ang kanyang bibig. "Huwag kang maingay, anak!" Ang pabulong na boses ni Sor Adelina ang bumungad sa kanya. Ang matandang madre ay nakasuot ng kanyang itim na belo at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Hindi ka ligtas dito. Ang mansyong ito ay puno ng mga lihim na mas madilim pa sa gabi." Tumingin si Trina sa madre at sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya sa altar, naramdaman niya ang isang munting liwanag ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang nakayanig na kulog na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Ang maumang agahan sa mansyon ng mga Almazan ay tila isang dula-dulaan, kung saan ang bawat ngiti ay may kalakip na lason. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng dining room ay hindi sapat upang tunawin ang ginaw na namamayani sa paligid ng hapagkainan. Ang tunog ng mga pilak na kutsara na tumatama sa porselanang pinggan ay ang tanging boses na naririnig sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. "Tikman mo itong champurrado, Trinidad. Pinadagdagan ko iyan ng asukal. Baka sakaling mabawasan ang kapaitan ng iyong muka," ang wika ni Doña Imelda habang marahang humihigop ng kanyang kape. Tumingin siya kay Trina nang may mapang-uyam ng ngiti. "Sabi ko naman sa iyo, baka kaya ka iniwan ni Severino sa altar ay dahil sa sobrang katigasan ng iyong loob. Ang mga lalaki gusto nila ng asawang marunong lumambot, hindi iyong parang bato na laging nakikipaglaban." Nanatiling nakayuko si Trina, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tinidor. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadampi sa kanyang pisngi. Ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang ang anumang sagot niya ay gagamitin lamang laban sa kanya. "Ina, please, wag na nating pag-usapan iyon." Ang mahinang pakiusap ni Severino na noon ay kapiling si Catalina sa kabilang dulo ng mesa. "I'm okay, kuya. Siguro nga dahil sa akin kaya nagkakagulo rito," singit ni Catalina. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na himig, ngunit para kay Trina ito ay tunog ng isang sirena na nagbabadya ng panganib. Dahan-dahang itinaas ni Catalina ang pitsel ng mainit na tsa. "Ate Trina, gusto mo ba ng tsa? Let me serve you." Habang iniabot ni Trina ang kanyang tasa, sadyang binitawan ni Catalina ang pitsel. Ang mainit na likido ay dumaloy sa balat ng kamay ni Trina.
na sinundan ng tunog ng nabasag na salamin sa sahig. Aray Ate Trina, bakit mo tinabig ang kamay ko? Ang biglang tili ni Catalina, kahit na ang totoo ay si Trina ang napaso. Agad na tumayo si Catalina at nagkunwaring natatakot ang kanyang mga mata, ay mabilis na nagtubig. I'm sorry kuya, hindi ko sinasadya, nagulat lang ako sa tingin ni Ate Trina. Mabilis na tumayo si Severino at nilapitan si Catalina, hindi ang asawang napaso ang balat. Are you hurt, Catalina? Did you get burned? I'm fine, kuya. Pero si Ate Trina tila galit na galit sa akin. Hikbi ng dalaga habang nakasandal sa dibdib ni Severino. Lumingon si Severino kay Trina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at galit. Trina, ano ba ang problema mo? Si Catalina na nga ang lumalapit, bakit kailangang maging ganito ang trato mo sa kanya? Mag-sorry ka sa kanya. Tumingin si Trina sa kanyang kamay na ngayon ay namumula na sa hapdi. Tumingin siya kay Severino at doon niya nakita ang isang lalaking bulag sa katotohanan dahil sa labis na utang na loob. Ang sakit ng pagkapaso ay wala sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa pagtatanggol ni Severino sa taong malinaw na nagsisinungaling. Mag-sorry ang mahinang tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Para sa aling kasalanan, Severino? Para ba sa katotohanang ako ang napaso pero siya ang kinakasihan mo? O para sa katotohanang nakalimutan mo na kung sino ang tunay na biktima sa bahay na ito? Trinidad. Wala kang respeto, sigaw ni Doña Imelda habang hinahampas ang mesa. Hindi na naghintay ng sagot si Trina. Tumayo siya ng may dignidad at dahan-dahang lumakad patungo sa kusina. Sa ilalim ng malamig na tubig mula sa gripo, hinayaan niyang dumaloy ang hapdi ng kanyang balat. Wala siyang iniluha. Sa halip kumuha siya ng isang pirasong yelo at dahan-dahang idiniin sa kanyang sugat. Ang bawat tibok ng hapdi ay nagsilbing paalala na sa digmaang ito siya ay nag-iisa. Nang lumaon ang hapon, palihim na lumabas si Trina patungo sa likod ng hardin, malapit sa kakahuyan, kung saan naghihintay si Sor Adelina. Ang madre ay tila isang aninong nakatago sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Anak, tanggapin mo ito. Bulong ng madre habang inaabot ang isang lumang dokumento na nakabalot sa plastik. Yan ang orihinal na mapa ng San Isidro bago pa man ito sakupin ng mga almazan. Yan ang magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng minahan ay pag-aari ng mga taong pinatalsik nila. Iyan ang susi sa iyong kaligtasan. Nanginig ang mga kamay ni Trina habang hawak ang mapa. Bakit niyo po ito ginagawa, Sir Adelina? Bakit niyo ako tinutulungan? Tumingin ang madre sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga multo ng nakaraan. Dahil ang katarungan ay parang tala sa gabi, anak, maaaring matakpan ng ulap ngunit hinding-hindi mawawala ang liwanag nito. Mag-ingat ka dahil ang mga taong nakapaligid sa iyo ay handang pumatay para lamang manatili ang kanilang lihim sa dilim. Bumalik si Trina sa kanyang silid nang may bitbit na bagong sandata. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa likod ng mga kurtina ng mansyon, may isang pares ng mga mata ang nakakita sa kanilang pagtatagpo. Si Consuelo, ang kanyang itinuturing na kaibigan, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang cellphone matapos kumuha ng litrato. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito habang iniisip ang halaga ng impormasyong hawak niya. Sa loob ng kanyang kwarto, itinago ni Trina ang mapa sa ilalim ng kanyang unan. Ngunit ng gabi ring iyon, habang siya ay nagkukunwaring tulog, narinig niya ang marahang pagbukas ng kanyang pinto. Isang anino ang dahan-dahang pumasok, ang amoy ng pamilyar na pabango ay humalo sa hangin. Alam ni Trina kung sino ito, hindi si Severino, kundi ang panganib na nagbabalat kayong kaibigan. Akala ko ikaw na lang ang natitira kong sandigan sa bahay na ito, Consuelo. Huwag mo akong bibiguin. Ang tinig ni Trina ay bahagyang nangatal habang iniabot niya ang isang maliit na lalagyan ng salamin sa kanyang kaibigan. Sa loob niyon ay ang mga piraso ng lupa at kwang na kinuha niya ng palihim mula sa Tunnel 4. Ito ang mga ebidensyang magpapatunay na ang ginagawang pagmimina ng mga almazan ay hindi lamang illegal, kundi isang malaking banta sa kalikasan at sa buhay ng mga taga San Isidro. Huwag kang mag-alala, Trina, sagot ni Consuelo, habang mabilis na itinatago ang sample sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay hindi direktang tumitingin kay Trina, bagkus ay palaging gumagala sa paligid ng silid. Dadalhin ko ito sa laboratorio sa lungsod bukas na bukas din. Malalaman natin ang katotohanan. Nang umalis si Consuelo, naiwan si Trina na nakatanaw sa labas ng bintana.
Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang mga ulap ay nanatiling makulimlim, tila nagbabadya ng isang mas malaking unos. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, narinig niya ang marahang pagkatok sa pinto. Si Severino ang pumasok ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng galit kundi ng isang tila pagod na pagsisisi. Trina, simulan niya ang kanyang boses ay malambot at tila nagmamakaawa. Lumapit siya at inilapag ang isang maliit na pelus na kahon sa ibabaw ng mesa. I'm sorry tungkol sa nangyari kanina sa agahan. Alam kong hindi naging madali ang mga nakaraang araw para sa iyo. Gusto ko lang bumawi. Itong bracelet para sa iyo ito. Binuksan ni Severino ang kahon. At isang kumikinang na gintong pulseras na may mga diamante ang tumambad. Isang marangyang regalo na sapat na sanang magpatahimik sa sinumang babae. Ngunit si Trina ay hindi gaya ng ibang babae. Tiningnan niya ang alahas ng walang anumang emosyon. Ang ganda, Severino. Ang malamig na wika ni Trina. Ngunit ang diamanteng ito ba ay sapat na upang takpan ang mga sugat na idinulot mo sa akin sa harap ng altar? O pambayad ba ito sa bawat lason na ipinapakain ng iyong ina sa akin araw-araw? Trina, please, let's not do this again. Pakiusap ni Severino ang kanyang kamay, ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Trina, ngunit mabilis itong binawi ng dalaga. Gusto ko lang na maging maayos tayo. Para naman ito sa ikabubuti nating lahat. Kung gusto mo talagang maging maayos tayo, Severino, itigil niyo ang operasyon sa Tunnel 4. Diretsahang sabi ni Trina. Ibigay mo na lang ang pulseras na iyan sa iyong kapatid na si Catalina. Sigurado akong mas pahahalagahan niya ang kumikinang na bagay kaysa sa katotohanan. Napatayo si Severino, ang kanyang mukha ay muling namula sa inis. Bakit pa kailangang laging madamay si Catalina? She has nothing to do with our problems. Dahil siya ang dahilan kung bakit hindi mo na makita ang tama sa mali, Severino. Ang huling hirit ni Trina bago niya tinalikuran ang lalaki. Lumabas si Severino ng kwarto na ang mga yapak ay tila mga mabibigat na martilyo sa sahig, iniwan ang pulseras na nakabukas sa mesa, isang alok ng kapayapaan na hindi tinanggap. Samantala sa isang madilim na sulok ng aklatan ng mga almazan, hindi ang laboratorio ang pinuntahan ni Consuelo. Nakaharap niya si Doña Imelda at si Catalina na tila naghihintay sa kanyang pagdating. Narito po ang sample na ipinagkatiwala niya sa akin. Pabulong na sabi ni Consuelo habang inilalabas ang lalagyan ng salamin. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ng matanda. Naniniwala siya na ako lang ang kakampi niya rito. Kinuha ni Doña Imelda ang sample at tiningnan ito ng may pandidiri. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang drawer at iniabot ito kay Consuelo. Ang tunog ng mga bagong papel na pera sa loob ng sobre ay sapat na upang mapangiti ang kaibigan ni Trina. Magaling, Consuelo, ang wika ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ipagpatuloy mo lang ang pagbabantay sa kanya. Kailangan nating malaman ang bawat galaw niya, lalo na ang mga pakikipagtagpo niya sa madreng iyon sa simbahan. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sagot ni Consuelo habang itinatago ang pera. Para sa akin ang utang na loob ko sa inyo ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaibigan namin ni Trina. Gagawin ko ang lahat para hindi niya masira ang inyong mga plano. Nang bumalik si Trina sa kanyang silid, matapos ang ilang sandali sa hardin, agad niyang naramdaman na may kakaiba. Ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng cabinet ay bahagyang nausog. Ang kanyang research notebook na iniwan niyang nakasara sa isang particular na paraan ay tila bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niyang tiningnan ang ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis nang maramdaman niyang wala na roon ang mapang ibinigay ni Sir Adelina. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Wala siyang kakampi. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya palang ahas na tagahatid ng impormasyon sa kanyang mga kaaway. Napaupo si Trina sa gilid ng kanyang kama, ang katahimikan ng kwarto ay tila bumibigat at sumasakal sa kanya. Naramdaman niya ang sobrang pag-iisa, ang bawat pader ng mansyong ito ay tila lumalapit upang gipitin siya. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naalala niya ang amoy ng lupa mula sa minahan, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na may mas malaking responsibilidad siyang dapat gampanan. Kinabukasan, habang si Trina ay naglalakad sa pasilyo, nakita niya si Severino na may hawak na isang ulat. Ang mukha nito ay puno ng galit, mas matindi pa
kaysa sa mga nakaraang araw. Trina, ipaliwanag mo ito, ang sigaw ni Severino habang ipinapakita ang isang papel na pirmado ni Consuelo. Sinasabi rito na ikaw ay nagpaplano na maglagay ng mga pampasabog sa Tunnel 4 upang sadyang pabagsakin ang minahan at sirain ang aming pamilya. Ganito na ba ang galit mo sa amin? Tumingin si Trina sa ulat at pagkatapos ay sa kanyang kaibigan na nakatayo sa likuran ni Severino na may kunwaring lungkot sa mukha. Sa sandaling iyon, alam ni Trina na ang bitag ay tuluyan nang sumara sa kanya. Iyan ba ang tingin mo sa akin, Severino, isang kriminal na handang pumatay ng mga inosenteng manggagawa dahil lamang sa galit? Yap, ha. Ang boses ni Trina ay hindi nanginig, bagkus ay naging mas malamig pa ito kaysa sa simoy ng hangin sa gabi. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Severino at binasa ang bawat titik ng kasinungalingang isinulat ni Consuelo. Sa likuran ni Severino nakita ni Trina ang kanyang dating kaibigan na umiiwas ng tingin kunwari ay pinupunasan ang mga luhang wala naman. Nakasulat dito, Trina, sa ulat ng sarili mong katuwang. Maring sabi ni Severino, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Sinasabi rito na gumawa ka ng mga peking datos para takutin kami at ang totoo ay plano mong isabotahe ang Tunnel 4 para mapuwersa ang pagsasara ng minahan. Bakit, Trina? Dahil ba hindi natuloy ang kasal? Dahil ba gusto mong maghiganti sa amin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Trina. Gamitin mo naman ang talino mo bilang isang militar, Severino. Kung balak kong pasabugin ang Hamlo, bakit ko isusulat ang lahat ng babala sa opisyal na ulat ko? Bakit ko sasabihin sa inyo na marupok ang lupa kung gusto ko kayong mabaon sa loob? Ang sabotahe ay ginagawa ng palihim, hindi sa harap ng mga dokumentong ipinapasa ko sa inyo araw-araw. Saglit na natigilan si Severino. Ang lohika sa mga salita ni Trina ay tila isang liwanag na pilit tumatagos sa makapal na ulap ng kanyang pagdududa. Tiningnan niya si Consuelo at pagkatapos ay muling tumingin kay Trina. May kung anong bahagi ng kanyang puso ang nais maniwala sa babaeng minahal niya, ngunit ang boses ng kanyang ina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kuya, natatakot ako, singit ni Catalina, na biglang sumulpot sa pintuan. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na bata na humihingi ng saklolo. Dahan-dahan siyang lumapit at kumapit sa braso ni Severino. Ang kanyang katawan ay tila nanginginig. Baka totoo nga ang sinasabi ni Consuelo. Paano kung habang natutulog tayo ay gumuho na lang ang lahat dahil sa galit ni Ate Trina? Huwag kang mag-alala, Catalina. Nandito ako, ang automatikong sagot ni Severino habang inaalalayan ng dalaga. Ang sandali ng pagdududa ni Severino ay mabilis na naglaho, napalitan muli ng kanyang obligasyon na protektahan ang kanyang kapatid. Trina, hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa ulat na ito, bawal kang lumabas ng mansyon at ibigay mo sa akin ang lahat ng susi ng iyong kagamitan. Hindi lumaban si Trina. Ibinigay niya ang mga susi ng may dignidad na tila siya ay isang reyna na isinusuko ang kanyang korona hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa paghamak sa kanyang mga kaaway. Pinanood niya silang umalis at nang sumara ang pinto ang kanyang mukha ay naging parang bato. Alam ni Trina na wala na siyang oras. Ang bawat minutong dumadaan ay nangangahulugang mas malapit ang panganib sa mga manggagawa sa bundok. Kailangan niyang mahanap ang mapa at ang mga dokumentong kinuha sa kanya. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahang lumabas si Trina ng kanyang silid. Ang mansyon ay balot ng katahimikan, maliban sa tunog ng malakas na pag-ikot ng ceiling fan sa sala at ang paminsan-minsang huni ng mga kuliglig sa labas. Gamit ang isang maliit na flashlight na itinago niya sa ilalim ng kanyang damit, tinahak niya ang daan patungo sa opisina ni Doña Imelda. Ang pintuan ay nakalock, ngunit bilang isang geologist na madalas madestino sa mga liblib na lugar, natutunan ni Trina ang mga simpleng paraan upang buksan ang mga lumang trangka. Gamit ang isang manipis na alambre mula sa kanyang hair clip, narinig niya ang marahang pag-click ng mekanismo. Sa loob ng opisina, ang amoy ng lumang papel at mamahaling pabango ni Doña Imelda ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang hinalughog ang mga drawer ng malaking lamesang nara. Nakita niya ang mga listahan ng mga payroll, ang mga resibo ng hika, at ang mga lihim na transaksyon sa mga lokal na opisyal. Ngunit sa pinakailalim ng isang lihim na compartment sa likod ng retrato ng pamilya Almazan,
Nakita niya ang isang makapal na folder na may nakasulat na isang salitang nagpatigil sa kanyang paghinga, tala. Binuksan niya ang folder at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi lang ito tungkol sa minahan. Ito ay tungkol sa kanyang sariling pamilya. Nakita niya ang mga ulat mula 20 taon na ang nakalilipas ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa minahan na pag-aari rin ng mga almazan. Ang kanyang ama ay hindi namatay dahil sa pagkakamali nito, kundi dahil sadyang pinabayaan ng pamilya Almazan ang kaligtasan para sa mas malaking kita. Nanginginig ang mga kamay ni Trina habang binabaa ang bawat pahina. Ang sakit ng nakaraan at ang galit ng kasalukuyan ay nagsama-sama bumubuo ng isang apoy na nagbabadyang sumunog sa lahat ng kanyang takot. Ngunit bago pa niya maitago ang folder, biglang bumukas ang ilaw sa buong silid. Ang liwanag ay masyadong masilaw dahilan upang mapapikit si Trina. Anong hinahanap mo, Trina? Ang katotohanan ba? O ang iyong kamatayan? Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang hatol mula sa langit. Nakatayo ang matanda sa may pintuan, suot ang kanyang sutlang pantulog, at ang kanyang mukha ay may bakas ng isang malupit na tagumpay. Sa likuran niya ay nakatayo si Severino na tila hindi makapaniwala sa nakikita ang kanyang asawa na may hawak na mga lihim na dokumento sa gitna ng kadiliman. Trina, bakit mo ginagawa ito? Ang nanghihinayang na tanong ni Severino. Tumingin si Trina sa kanila, hawak ang folder ng tala ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa kundi ng katarungan. Ginagawa ko ito, Severino, dahil ang mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga taong pinatay ninyo kasama na ang aking ama. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Doña Imelda ay tila isang nagbabadyang unos. Ang liwanag ng bumbilya sa kisame ay tumatama sa mukha ni Trina na nooy mahigpit pa ring yakap ang folder ng tala. Sa tapat niya, ang mukha ni Doña Imelda ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang mapait na paghamak. Lumuhod ka, Trinidad. Ang utos ng matanda, ang boses niya ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila latigo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa paglapastangan sa aking opisina at sa pagbibintang ng mga kasinungalingan sa aming pamilya. Ibalik mo ang folder na iyan at baka mapatawad pa kita. Hindi ako luluhod sa harap ng isang mamamatay tao. Ang sagot ni Trina, ang kanyang boses, ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagdadalamhati. Nakalagay dito ang lahat, Doña Imelda. Ang aking ama ay hindi namatay dahil sa sarili niyang pagkakamali. Namatay siya dahil pinilit niyo silang magtrabaho sa isang tunnel na alam ninyong guguho na. Pinatay niyo siya para hindi maantala ang inyong kita. Tumingin si Trina kay Severino, na nooy nakatayo lamang at tila isang estatwa. Severino, basahin mo ito. Narito ang pirma ng iyong ina. Ito ang katotohanang matagal nilang itinago sa atin. Bago pa makahakbang si Severino, mabilis na kinuha ni Doña Imelda ang isang vase na gawa sa kristal at ibinalibag ito sa sahig malapit sa paanan ni Trina. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umaling-aungaw sa buong silid na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Severino, huwag kang makikinig sa kanya. Sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ginigiba niya ang ating pamilya dahil sa selos. Dahil alam niyang si Catalina ang tunay na mahalaga sa iyo, gagamitin niya ang kahit anong kwento, kahit ang patay niyang ama, para lang saktan tayo. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang pagkatok ang narinig sa pintuan. Dahan-dahang pumasok si Sor Adelina. Ang kanyang itim na belo ay tila isang balabal ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Hindi siya natakot sa galit ni Doña Imelda. Sa halip, lumakad siya sa gitna ni Trina at ng mga almazan. Tama na, Imelda, ang wika ng madre. Ang katotohanan ay hindi parang kristal na madaling basagin. Ang mga dokumentong hawak ni Trinidad ay ang mga kopya ng kasalanang matagal ko ring dinala sa aking konsensya. Sor Adelina, anong ginagawa niyo rito? Ang gulat na tanong ni Severino. Tumingin ang madre kay Severino nang may habag. Severino, ang utang na loob na sinasabi ng iyong ina kay Catalina ay isang malaking panlilinlang. Ang ama ni Catalina ay hindi namatay dahil iniligtas niya ang iyong ina. Namatay siya dahil siya ang saksi sa ilegal na pagtatapon ng chemical sa ilog at ang aksidente sa minahan ay ginawa upang patahimikin siya. Ginamit nila ang kanyang pagkamatay para italika sa isang obligasyong walang basehan. Napahawak si Severino sa kanyang ulo, ang kanyang mundo ay tila umiikot.
Ang bawat pundasyon ng kanyang paniniwala ay unti-unting nagtitipak. Ngunit bago siya makapagsalita, muling sumingit si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Isang baliw na madre at isang desperadang babae. Severino, maniniwala ka ba sa kanila kaysa sa sarili mong ina? Tumingin si Trina sa folder at pagkatapos ay kay Severino. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan, Severino. Ayon sa pinakahuling sukat ng lupa, ang Tunnel 4 ay nakatayo sa ibabaw ng isang geological fault line na aktibo na ngayon dahil sa walang humpay na paghuhukay. Kung hindi ititigil ang operasyon, bukas guguho ang buong bundok at lalamunin nito ang San Isidro. Libo-libong tao ang mamamatay. Kasinungalingan, Paul, sigaw ni Doña Imelda. Severino, ilabas mo ang babaeng iyan. Ipakulong mo siya dahil sa pagnanakaw at paninirang puri. Lumapit si Severino kay Trina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdurusa. Trina, please stop this. Masyado nang magulo ang lahat. Ibigay mo na ang folder at pag-usapan natin ito ng mahinahon bukas. Naramdaman ni Trina ang huling patak ng pag-asa na maglaho sa kanyang puso. Ang lalaking mahal niya ay mas piniling maging bulag sa harap ng liwanag. Mahinahon, Severino. Habang ang buhay ng mga tao ay nakataya. Ngayon ko napatunayan na hindi ka karapat-dapat sa aking pagmamahal dahil mas pinili mong maging sundalo ng iyong ina kaysa maging tagapagtanggol ng katotohanan. Hindi na naghintay ng sagot si Trina. Mabilis siyang lumabas ng mansyon, bitbit ang folder. Sa labas, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas, tila mga luha ng langit na dumadaloy sa kanyang mukha. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, nakatanaw sa madilim na anino ng kabundukan kung saan matatagpuan ang minahan. Kahit kamuhian niyo ako, kahit itakwil niyo ako, bulong ni Trina sa gitna ng hampas ng hangin, ililigtas ko kayo dahil iyon ang tama. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy mula sa kanyang mga paa. Ang lupa sa ilalim ng kanyang kinatatayuan ay marahang nangatal. Hindi ito ang yanig ng isang dumadaang truck. Ito ay isang mahina, ngunit malalim na dagundong mula sa kailaliman ng daigdig na tila isang higanteng nagigising mula sa libu-libong taong pagkakaidlip. Ang mga bituin sa langit ay natakpan ng makapal na ulap, ngunit sa puso ni Trina ang tala ay nagsisimula ng magliyab ng mas matindi kaysa kailanman. Ang hagupit ng nakaraan ay tapos na. Ang tunay na laban para sa kinabukasan ay nagsisimula na sa bawat pagyanig ng lupa. Ate Trina, tulungan mo ako. May mga manggagawang nakulong sa lumang tunnel at ikaw lang ang nakakaalam kung paano sila ilalabas. Ang tinig ni Catalina ay puno ng panginginig at tila ba desperadong humihingi ng saklolo. Sa gitna ng dilim at malakas na buhos ng ulan, nahanap niya si Trina sa labas ng bakuran ng simbahan. Ang kanyang mukha ay basang-basa at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila ba totoo. Sa kabila ng lahat ng pasakit na idinulot ni Catalina, may isang bahagi ng puso ni Trina ang pagiging isang geologist at ang kanyang malasakit sa kapwa ang hindi nagawang tumanggi. Nasaan sila, Catalina? Bakit hindi tumatawag ng rescue si Severino? Ang nag-aalalang tanong ni Trina. Habang mabilis na sumasama sa dalaga, patungo sa direksyon ng lumang minahan. Wala si Kuya, ate, pinutol ng bagyo ang linya ng komunikasyon. Sabi ng mga tauhan, gumuho ang pasukan sa Tunnel 3. Please, bilisan natin. Tinahak nila ang maputik at madulas na daan patungo sa itaas ng bundok. Ang bawat hakbang ni Trina ay tila paglapit sa kailaliman ng panganib. Nang makarating sila sa bukana ng isang abandonadong hamlo, ang katahimikan sa paligid ay nakakanginig ng laman. Walang mga manggagawa, walang mga ilaw kundi ang madilim at tila gutom na bunganga ng kuweba. Dito, ate, pumasok tayo sa loob, turo ni Catalina. Ngunit bago pa man makapagtanong muli si Trina, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa kanyang likuran. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa malamig at basang sahig ng tunnel. Ang tunog ng mabigat na rehas na bakal na isinara ay umalingaw-ngaw sa buong paligid na sinundan ng isang malakas na pag-ikot ng kadena. Catalina, anong ginagawa mo? Sigaw ni Trina habang pilit na tumatayo at humahawak sa malamig na rehas. Mula sa kabilang panig, ang mukha ni Catalina ay dahan-dahang nagbago. Wala na ang takot kundi isang malupit na ngiti na tila isang demonyong nagtatagumpay. Dito ka na lang, ate Trina. Dito ka nababagay sa ilalim ng lupa kasama ng mga alaala ng tatay mo. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko kay Severino
na tinangka mo akong patayin at pagkatapos ay tumakas ka dahil sa takot. Kinuha ni Catalina ang isang matalim na bato at sadyang inihiwa ito sa kanyang sariling braso. Pagkatapos ay pinunit niya ang kanyang damit at sinira ang kanyang buhok. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ni Severino, ang asawang taksil o ang kapatid niyang duguan. Tumalikod si Catalina at naglakad palayo, iniwan si Trina sa gitna ng ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig ni Trina ay ang kanyang sariling mabilis na paghinga at ang mabagal na pagpatak ng tubig mula sa kisame ng tunnel. Binalot siya ng isang matinding takot na matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala. Ang takot sa dilim na nagmula noong bata pa siya, nang mabalitaan ang pagkamatay ng kanyang ama sa ganitong lugar. Huminga ka, Trina. Huwag kang magpapadala sa takot, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga kamay upang kapain ang mga pader ng tunnel. Bilang isang eksperto sa lupa, sinimulan niyang suriin ang texture ng bato at ang daloy ng hangin. Alam niyang sa bawat tunnel ay may butas ng bentilasyon, kailangan lang niya itong mahanap bago maubos ang kanyang lakas. Samantala sa mansyon ng mga almazan nagkakagulo ang lahat. Dumating si Catalina na dugo-dugo at tila ba hihimatayin sa pag-iyak. Kuya, si Ate Trina, tinangka niya akong itulak sa bangin. Sabi niya, kasalanan ko raw kung bakit hindi kayo natuloy magpakasal. Pagkatapos niyang gawin ito, tumakbo siya patungo sa gubat. Ang galit sa mga mata ni Severino ay hindi na maipaliwanag. Ang bawat salita ni Catalina ay tila gasolina na nagpaliyab sa kanyang puot. Trinidad, hanggang kailan mo ba papatunayan na wala kang puso? Ang pabulong na galit ni Severino habang kinukuha ang kanyang baril at flashlight. Lumabas siya sa gitna ng bagyo hindi upang iligtas ang kanyang asawa, kundi upang harapin ang babaeng sa tingin niya ay isang halimaw. Sa loob ng tunnel naramdaman ni Trina ang muling pagyanig ng lupa. Ang tunog ng pagguho ng mga bato sa malayo ay tila isang babala na hindi na magtatagal ang istruktura ng bundok. Sa kanyang pagsusuri nakakita siya ng isang maliit na agos ng tubig na nagmumula sa kailaliman. Alam niyang kung saan may tubig doon may lagusan. Ngunit sa isang iglap isang malakas na pagyanig ang muling yumanig sa buong hamlo. Ang mga lumang poste ng kahoy na sumusuporta sa kisame ay nagsimulang gumaralgal at mabiyak. Isang malaking taltal ng bato ang biglang bumagsak mula sa itaas, direkta sa kinalalagyan ni Trina. Sinubukan niyang umiwas, ngunit huli na ang lahat. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang kanang binti nang maipit ito sa ilalim ng malaking bato. Napasigaw si Trina sa hapdi, ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng gumuguhong lupa. Nagsimulang tumaas ang antas ng tubig sa loob ng tunnel dahil sa walang tigil na ulan sa labas. Ang malamig na likido ay dahan-dahang dumaan sa kanyang mga paa, umaakyat patungo sa kanyang mga tuhod. Nakatingin si Trina sa kadiliman, habang ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa kanyang katapusan. Severino, tulungan mo ako. Ang huling bulong ni Trina bago siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa matinding sakit. Habang ang tubig ay patuloy na umaakyat at ang pag-asa ay tila unti-unti nang nilalamon ng madilim na kailaliman. Hanapin niyo, si Talasya lang ang tanging makakapagsabi kung aling bahagi ng bundok ang ligtas para sa ating mga tauhan. Ang sigaw na iyon ni General Manuel, ang pinuno ng National Disaster Response Team, ay umalingaw-ngaw sa gitna ng hagupit ng bagyo sa San Isidro. Ang mga sasakyang militar at mga ambulansya ay nakapila sa paanan ng bundok, ang kanilang mga pulang ilaw ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa madilim na paligid. Ang ulan ay hindi tumitigil at ang bawat patak nito ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Si Severino na nooy kabababa lang mula sa gubat ay napatigil. Ang kanyang baril ay nakasukbit pa rin sa kanyang balikat at ang kanyang mukha ay puno ng putik at galit. General, anong ginagawa niyo rito? At sino ang tala na sinasabi niyo? Ang tanong ni Severino, ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Tumingin sa kanya ang general nang may kaseryosohan. Si Tala ang pinakamagaling na geologist ng ating bansa, Severino. Siya ang itinalaga ng gobyerno upang bantayan ang fault line sa ilalim ng inyong minahan. Ayon sa aming huling ulat, narito siya sa loob ng inyong mansyon, nagpapanggap bilang isang sibilyan upang makakuha ng ebidensya laban sa ilegal na operasyon ng pamilya ninyo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Severino. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis
At ang bawat alaala ng kanyang pagmamaliit kay Trina ay tila mga sampal na bumabalik sa kanya. Trinidad, si Trina ang tala. Ang pabulong niyang tanong ang kanyang boses ay nangangatal sa takot at pagsisisi. Bago pa makasagot ang general, isang maruming figura ang dahan-dahang lumabas mula sa madilim na bukana ng lumang tunnel sa malayo. Ang bawat hakbang nito ay puno ng hapdi, ang kanang binti nito ay dugo-dugo at tila hinihila na lamang. Ngunit sa kabila ng dumi at sugat ang kanyang mga mata, ay naglalaban sa kislap ng determinasyon. Hindi niyo na kailangang maghanap ang mahinang wika ni Trina. Ang kanyang boses kahit pahirap ay nagtataglay ng isang awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Mabilis na lumapit si Severino, ang kanyang mga kamay ay nais humawak sa asawa, ngunit huminto siya nang makita ang lamig sa mga mata ni Trina. Trina, I'm sorry, I didn't know. Hindi siya tinignan ni Trina. Lumakad ito diretso kay General Manuel. Inabot ni Trina ang kanyang dangan, ang opisyal na ID ng Department of Environment and Natural Resources, na nakatago sa loob ng kanyang maduming bulsa. General, ang Tunnel 4 ay bibigay na sa loob ng 15 minuto. Kailangang ilikas ang lahat ng manggagawa sa kabilang panig ng ilog. Ngayon na. Masusunod tala, ang sagot ng general, sabay pagsaludo sa dalaga. Isang pagpupugay na kahit si Severino ay hindi pa nakakatanggap mula sa mataas na opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang sasakyan ni Doña Imelda. Bumaba ang matanda, pilit na pinoprotektahan ang kanyang mamahaling payong mula sa hangin. Anong kaguluhan ito? Bakit ititigil ang Operasyon Severino? Paalisin mo ang mga taong ito. Nawawalan tayo ng milyon-milyong piso sa bawat minutong nakatigil ang mga makina. Tumingin si Trina sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya nagpakita ng takot. Ang inyong kapangyarihan ay nagtatapos sa pintuan ng inyong mansyon, Doña Imelda. Ang madiing wika ni Trina. Dito sa paanan ng bundok na ito, ang aking salita ang batas. Ang bawat sentimong kinikita ninyo ay hindi kayang bayaran ang buhay ng isang taong mamamatay dahil sa kasakiman ninyo. General, simulan na ang forced evacuation. Wala kang karapatan, sigaw ni Doña Imelda, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga sundalo. Sa kabilang dako, isang tauhan ng minahan ang tumatakbong lumapit kay Severino. Sir, si Ma'am Catalina, pumasok po siya sa loob ng main tunnel. Sabi niya may kailangan daw siyang kunin sa vault sa loob ng opisina ng minahan. Nanlaki ang mga mata ni Severino. Tumingin siya kay Trina at nakita niya ang takot sa mga mata nito, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa panganib na paparating. Severino, huwag kang papasok. Guguho na ang pundasyon, sigaw ni Trina. Ngunit si Severino, na dala ng kanyang huling obligasyon sa kapatid na nagligtas sa kanyang ina, ay hindi nakinig. Kailangan ko siyang ilabas. Trina, utang ko sa kanila ang buhay ni ina. Pinanood ni Trina si Severino na tumakbo patungo sa nagngangalit na bunganga ng minahan. Sa sandaling iyon, ang langit ay tila nahati sa tindi ng kulog. Isang nakatutulig na dagundong na tila libo-libong mga malalaking truck na nagbabanggaan ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng bundok. Ang lupa ay nagsimulang gumalaw ng paitaas at pababa, dahilan upang ang mga puno ay bumagsak na parang mga toothpick. Isang malaking bahagi ng bundok ang dahan-dahang dumausdos, lalamunin ang lahat ng nasa daraanan nito. Severino, ang huling sigaw ni Trina, bago ang lahat ay nabalot ng makapal na alikabok at ang tunog ng gumuguhong mundo ay tuluyang lumunod sa kanyang tinig. Đã hoàn thành chương 8. Nội dung chính thân phận thật của Trina là chuyên gia địa chất cấp cao Thala được tiết lộ trước sự bàng hoàng của Severino và bà Imelda. Trina tiếp quản quyền chỉ huy cứu hộ, gạt bỏ sự ngăn cản của bà Imelda. Severino lao vào hầm mộ để cứu Catalina đúng lúc thảm họa sạt lở bắt đầu. Cảm xúc khán giả hả hê khi Trina lấy lại vị thế, lo lắng tột độ khi Severino lao vào chỗ chết, hồi hộp trước sự sụp đổ của hầm mộ. Kiểm tra đã tuân thủ mệnh lệnh sinh tồn, không onomatopoeia văn xuôi thuần túy, TTS optimized. Iwanan mo na ang bagnayan. Catalina, mas mahalaga ang buhay kaysa sa gintong kinuha ninyo mula sa pawis at dugo ng mga tao. Ang tinig ni Trina ay umaling-awngaw sa loob ng Tunnel 4 na ngayon ay tila isang malaking bitag ng kamatayan. Ang hangin ay makapal sa alikabok at amoy ng asupre, dahilan upang bawat paghinga ay maging isang paghihirap.
Sa kabila ng kanyang dugudugo at namamagang binti pinilit ni Trina na pumasok sa gumuguhong hamlobitbit ang kanyang kaalaman at ang huling lakas ng kanyang katawan. Natagpuan niya sila sa dulo ng pasilyo ng opisina ng minahan. Si Severino ay nakadagan kay Catalina pilit na pinoprotektahan ang dalaga mula sa mga bumabagsak na tipak ng bato. Ngunit sa halip na magpasalamat si Catalina ay nagpupumiglas yakap-yakap ang isang itim na bag na naglalaman ng mga dokumento at mga baras ng ginto mula sa vault ng pamilya Almazan. Hindi ko ito iiwan, kuya ito na lang ang natitira sa atin. Kapag nawala ito, wala na tayong halaga. Ang tila baliw na sigaw ni Catalina ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman sa gitna ng panganib. Catalina, bitawan mo na iyan. Mamamatay tayo rito, hiyaw ni Severino ang kanyang boses, ay puno ng pagod at pagsisisi. Sa sandaling iyon nang lumingon si Severino at makita si Trina na nakatayo sa gitna ng usok ang kanyang puso, ay tila pinilit na durugin. Nakita niya ang kanyang asawa ang babaeng tinalikuran niya sa altar, na ngayon ay siyang nagtataya ng buhay upang iligtas siya. Trina, bakit ka na? Bakit ka pa bumalik? Tumakas ka na, ang nagmamakaawang sigaw ni Severino. Bilang geologist, obligasyon kong siguraduhin na walang maiiwan sa loob ng aking nasasakupan, Severino. Hindi ito tungkol sa iyo, ang malamig ngunit matatag na sagot ni Trina. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Severino. Tumayo na kayo, ang presyo ng hangin sa loob ay tumataas. May gas leak sa kabilang pader. Sa isang pagkakamali sasabog ang buong tunnel na ito. Pilit na itinayo ni Severino si Catalina, ngunit ang dalaga ay ayaw pa ring bitawan ng bag. Ate Trina, kunin mo ito. Tulungan mo akong bitbitin ang kayamanan natin. Tiningnan ni Trina si Catalina ng may malalim na habag. Ang kayamanan niyo, Catalina, ay ang mismong nagbaon sa inyo sa dilim. Iwanan mo iyan, o mamatay ka kasama ng gintong iyan. Naramdaman nila ang isang malakas na yanig. Ang mga poste ng kahoy na sumusuporta sa kisame ay nagsimulang mabiyak. Ang tunog ng pagkaputol ng mga ito ay tila mga putok ng baril sa katahimikan. Isang malaking tipak ng bato ang bumagsak sa pagitan nila dahilan upang mapahiwalay si Trina sa dalawa. Takbo patungo sa kaliwado ng ventilation shaft, utos ni Trina. Habang nagmamadaling lumabas sina Severino at Catalina, isang nakatutulig na dagundong ang nagmula sa kailaliman. Ang gas na naipon sa loob ay nagsimulang magkaroon ng reaction sa mga kable ng kuryente na nag-spark dahil sa pagguho. Alam ni Trina na mayroon na lamang silang ilang segundo. Isang malaking bahagi ng kisame ang nagsimulang bumagsak ng direkta sa kinalalagyan ni Severino. Sa isang mabilis na desisyon, hindi inisip ni Trina ang kanyang sariling sugat. Itinulak niya ng buong lakas si Severino patungo sa labasan dahilan upang ang lalaki ay mapadapa sa ligtas na bahagi ng tunnel kasama si Catalina. Trina, ang huling narinig ni Trina na sigaw ni Severino bago ang isang malakas na pagbuga ng mainit na hangin at alikabok ay bumalot sa buong paligid. Ang pagsabog ay hindi nagdulot ng apoy, ngunit ang presyo nito ay nagpabagsak sa huling bahagi ng pasukan. Isang makapal na ulap ng puting alikabok at usok ang lumamon sa kinalalagyan ni Trina. Sa labas sa gitna ng ulan na gawang gumapang nina Severino at Catalina, palabas ng hamlo. Mabilis na lumapit ang mga rescue team upang aluin sila. Lumingon si Severino sa likuran umaasang makikita ang kanyang asawa na sumusunod sa kanila. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang tuluyang pagguho ng bukana ng minahan. Trina, Trinidad. Ang sigaw ni Severino na tila isang hayop na nasugatan. Sinubukan niyang bumalik ngunit hinawakan siya ng 4 na sundalo. Hayaan niyo ako. Ang asawa ko ay nasa loob pa. Si Catalina ay nakaupo sa putikan. Yakap pa rin ang kanyang bag ng ginto ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot nang makita ang galit at sakit sa mga mata ni Severino. Ang gintong ipinaglaban niya ay tila wala ng halaga sa harap ng sakripisyong nakitang lahat. Sa loob ng gumuho at madilim na tunnel, ang katahimikan ay muling naghari. Walang maririnig kundi ang mahinang pagagos ng tubig at ang mabigat na paghinga ng isang taong pilit na kumakapit sa huling hibla ng buhay sa ilalim ng mga guho. Ang buong barangay San Isidro ay tila naging isang malaking simbahan sa gitna ng lamay. Walang sino man ang nangahas na magsalita ng malakas habang ang mga tauhan ng rescue team ay dahan-dahang naghuhukay sa ilalim ng mga guhong bato. Ang tanging naririnig ay ang hagulgol ng hangin at ang mabigat na paghinga ni Severino
na hanggang ngayon ay tumatangging lumayo sa bukana ng minahan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat at dugo dahil sa pagtatangkang maghukay gamit ang sariling mga daliri. Makalipas ang ilang oras na tila walang katapusan, isang hudyat ang narinig mula sa mga sundalo. Dahan-dahan nilang inilabas ang isang katawan na nakabalot sa kumot. Ang puso ni Severino ay tila tumigil sa pagtibok. Nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Trina, maputla, puno ng alikabok at walang malay, ay parang gumuho ang langit sa kanyang ibabaw. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman ng medic ang mahinang tibok ng kanyang nadidi. Buhay si Trina kahit na ang kanyang katawan ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. Habang isinasakay si Trina sa ambulansya, ang itim na bag na yakap-yakap ni Catalina kanina ay nalaglag sa putikan. Sa lakas ng pagbagsak, bumukas ang zipper nito at humambalang ang mga laman sa harap ng maraming tao. Hindi lamang ito ginto. Doon ay nakita ang mga lihim na kontrata, ang mga resibo ng panunuhol sa mga opisyal, at ang isang sulat na may pirma ni Catalina, isang pag-amin kung paano niya sinadyang saktan ang sarili sa araw ng kasal upang mapigilan ang seremonya. Ang ingwalaom sa barangay kasama na si Aling Nena ay natahimik. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanila mula sa mga maling akala. Ang kawawang Trina na kanilang kinutya ay siya palang nagligtas sa kanila, habang ang mabait na Catalina ay ang ahas na nagbaon sa kanila sa panganib. Iposas ang babaeng iyan, ang utos ni General Manuel, habang itinuturo si Catalina. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang umiyak ng walang luha habang dinadala siya ng mga pulis sa gitna ng mga pangungutya ng taumbayan. Ang kanyang ginto ay nanatiling nakabaon sa putik, walang silbi at madumi. Sa mansyon ng mga Almazan, si Doña Imelda ay nakaupo sa dilim. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay selyado na ng gobyerno. Nang dumating si Severino upang kunin ang ilang gamit ni Trina, lumapit ang kanyang ina ng may panginginig. "Severino anak, kausapin mo ang mga kaibigan mo sa militar. Hindi pwedeng mabulok ang ating pangalan sa ganitong paraan. Isipin mo ang dangal natin," ang nagmamakaawang wika ng matanda. Tumingin si Severino sa kanyang ina ng may malalim na pagkasuklam. "Ang dangal natin, ina, ay matagal na ninyong ibinenta para sa pera. Ang tanging natitirang dangal sa pamilyang ito ay nasa pangalan ng babaeng muntik nyo ng patayin." Iniwan ni Severino ang matanda na nakatulala sa kanyang kasawian. Bago siya umalis, nahanap niya sa ilalim ng unan ni Trina ang isang maliit na notebook. Sa loob nito ay ang mga liham na isinulat ni Trina para sa kanya sa bawat gabi ng kanilang pagsasama sa mansyon, mga liham na punong-puno ng pag-ibig, takot at pag-asa, na sana ay magising si Severino sa katotohanan. "Sana bukas mas piliin mo ako kaysa sa obligasyong idinidikta sa iyo. Sana bukas makita mo ang tala na handang magliwanag para sa iyo sa gitna ng dilim." Ang huling linya ng sulat na binasa ni Severino habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa papel. Makalipas ang ilang araw, nagising si Trina sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang karangyaan ng mansyon, kundi ang mainit na sikat ng araw sa bintana. Ang kanyang binti ay nakabenda, ngunit ang kanyang pakiramdam ay tila gumaan, na parang isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Pumasok si Mang Lando, ang matandang manggagawa. Sa minahan, bit-bit ang isang bungkos ng mga bulaklak na pinitas mula sa bundok. "Salamat, tala," ang nanginginig na wika ng matanda, habang hinahawakan ang kamay ni Trina. "Ikaw ang nagligtas sa aming lahat. Kung hindi dahil sa iyo, wala na kaming babalikang pamilya." Napangiti si Trina, isang tunay at malalim na ngiti na matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang mga labi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Severino. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ang kanyang tindig na dati ay matikas ay tila baluktot sa bigat ng kanyang konsensya. Lumapit siya sa kama ni Trina at dahan-dahang lumuhod sa sahig, hinawakan ang kamay ng asawa at idiniin ito sa kanyang noo. "Trina, Trinidad, patawarin mo ako. Wala akong mukhang maihaharap sa iyo, pero handa akong gawin ang lahat para maituwid ang mga mali ko." Tumingin si Trina sa lalaking minahal niya, nang sobra, ngunit sa halip na galit o kilig ang naramdaman niya ay isang malalim na pagkapagod. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Severino. "Masyado nang huli, Severino," ang mahinang sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay walang galit ngunit puno ng pinalidad. "Ang katarungan ay nakamit na ng mga tao at ang aking tungkulin ay tapos na. Ngunit ang sugat na iniwan mo sa altar at ang bawat araw na pinanood mo akong saktan ng iyong pamilya
Hindi iyon kayang gamutin ng isang pagluhod. Nanatiling nakayuko si Severino, ang kanyang mga hikbi ay ang tanging tunog na pumuno sa silid. Alam niya na ang kanyang pagkakataon ay lumipas na kasabay ng pagguho ng minahan. At ang bituing dati ay nasa kanyang piling ay tuluyan na ngang lumipad patungo sa kalangitan kung saan hindi na niya ito maabot. Ang hangin sa labas ng ospital ay may ibang dalang amoy sa umagang iyon. Wala na ang amoy ng asupre at nabubulok na basang lupa mula sa minahan. Sa halip, ang simoy ay puno ng bango ng mga bagong sibol na damo at ang alat ng dagat mula sa malayo. Para kay Trina, ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na naramdaman niyang ang kanyang baga ay malayang nakahinga malayo sa bigat ng mga pader ng mansyon ng mga almazan. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga gamit sa loob ng isang maliit na backpack. Wala siyang dinalang anuman mula sa mga regalong ibinigay sa kanya ni Severino o ng kanyang ina. Ang suot niya ay isang simpleng t-shirt at pantalon, ang mga kagamitang dinala niya noong unang araw niyang tumapak sa San Isidro bilang isang geologist. Ang kanyang binti ay may peklat pa rin isang permanenteng paalala ng kanyang sakripisyo, ngunit para sa kanya ito ay isang medalya ng karangalan. Sa gitna ng plaza ng San Isidro, sa harap ng maraming tao at mga mamamahayag, tumayo si Trina ng may taas noo. Hindi siya naroon bilang ang kawawang bride, kundi bilang si Tala. Sa kanyang tabi ay si General Manuel at ang mga kinatawan ng gobyerno. Ang lupang ito ay hindi kailanman naging pag-aari ng isang pamilya lamang, ang madiing pahayag ni Trina sa harap ng mga mikropono. Ngayong araw, formal nating ibinabalik ang titulo ng mga lupain sa mga pamilyang inagawan ng karapatan. Ang katarungan para sa aking ama at sa lahat ng mga biktima ng minahan ay hindi mababayaran ng pera, kundi ng katiyakan na wala nang manggagawang muling mabaon sa dilim para sa kasakiman ng iilan. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang dambuhalang alon na bumalot sa plaza. Nakita ni Trina sa malayo si Aling Nena na umiiyak at tumatango, tila humihingi ng tawad sa bawat masakit na salitang binitiwan nito noon. Sa isang sulok nakatayo si Severino. Wala na siyang suot na uniforme dahil sa kanyang kapabayaan at pagtatangkang pagtakpan ng kanyang pamilya noong una tinanggal siya sa serbisyo at nahaharap sa mga administratibong kaso. Ngunit sa halip na magmukhang talunan, may isang bagong uri ng kapayapaan sa kanyang mga mata, ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay tumanggap sa kanyang pagkakamali. Bago umalis ang bus na sasakyan ni Trina, patungo sa lungsod, nagtungo siya sa simbahan ng San Isidro, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang pagdurusa. Doon sa ilalim ng malaking puno ng nara naghihintay si Severino. "Aalis ka na ba talaga?" ang mahinang tanong ni Severino habang lumalapit sa kanya. "Kailangan, Severino," sagot ni Trina. "Ang San Isidro ay naging bahagi ng aking misyon, pero hindi ito ang aking destinasyon. Kailangan kong hanapin muli ang sarili ko, iyong Trina, na hindi nakatali sa pangalan mo." Yumuko si Severino, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. "Trina, alam kong I failed you as a husband and as a man. I surrendered my rank, my house, and my pride. Gagawin ko ang lahat kahit gaano pa katagal para lang mapatunayan sa iyo na nagbago na ako. I will wait for you, Trina, kahit abutin pa ng habang buhay." Tiningnan siya ni Trina ng may malalim na pangunawa, ngunit wala nang bakas ng pagnanasa na bumalik sa dati. "Ang paghihintay ay hindi sapat, Severino. Huwag mong gawin ito para sa akin. Gawin mo ito para sa sarili mo. Maging isang mabuting tao ka dahil yun ang tama, hindi dahil gusto mo akong makuha muli." Lumapit si Trina at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Severino, isang huling paalam na puno ng pagpapatawad ngunit walang pangako. "Ang happiness ko, Severino, ay hindi na nakadepende sa iyo. Malaya na ako. At sa unang pagkakataon, gusto kong lasapin ang kalayaang iyon ng mag-isa." Tumalikod na si Trina at dahan-dahang lumakad patungo sa bus. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang ritmo ng isang bagong kabanata. Sumakay siya at naupo sa tabi ng bintana. Habang unti-unting umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa langit. Sa kabila ng liwanag ng umaga, tila nakikita pa rin niya ang munting kislap ng tala sa kalangitan. Ang bituin ay hindi na nag-iisa sa dilim. Ito ay nagliwanag na para sa sarili nitong kaligayahan. Mula sa bintana, nakita ni Trina si Severino na nanatiling nakatayo sa ilalim ng puno. Unti-unting lumiliit ang anino nito habang lumalayo ang bus. Isang patak ng luha ang dumaan sa pisngi ni Trina, ngunit agad niya itong pinunasan ng may kasamang ngiti.
Hindi ito luha ng sakit kundi luha ng pasasalamat sa lahat ng aral na ibinigay ng bagyo. Ang bus ay tuluyan. Nang lumabas ng boundary ng San Isidro, tinatahak ang mahabang kalsada patungo sa isang bagong bukas. Sa kanyang likuran ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang nalulunod sa liwanag ng araw, habang sa kanyang harapan ang buong mundo ay naghihintay na muling makilala ang babaeng nagmula sa dilim, ngunit naging liwanag para sa lahat. Isang taon ang mabilis na lumipas, na parang isang agos ng ilog, na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng nagdaang bagyo. Sa isang maliit na isla sa Palawan, kung saan ang asul ng dagat ay tila humahalik sa mapuputing buhangin, isang bagong buhay ang nahanap ni Trinidad. Wala na ang mabigat na sapatos ng isang sundalo o ang marangyang alahas ng isang almazan. Ang kanyang suot ay isang simpleng bestidong puti, at ang kanyang mga paa ay malayang nakabaon sa mainit na buhangin habang tinuturuan niya ang mga lokal na bata tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Ang katarungan sa San Isidro ay tuluyan ng nakamit. Si Catalina ay nananatili sa loob ng rehas, nahaharap sa mahabang panahon ng pagbabayad sa kanyang mga kasalanan, habang si Doña Imelda ay mag-isang naninirahan sa isang maliit na apartment sa lungsod, malayo sa karangyaan ng mansyong kinuha na ng gobyerno. Ang bawat sentimo ng kanilang nakaw na yaman ay dahan-dahang naibabalik sa mga pamilyang kanilang inagawan. Ang dating minahan ay ginagawa na ngayong isang eco-park kung saan ang mga puno ay muling itinatanim sa ibabaw ng mga sugat ng bundok. Isang hapon habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagiging kulay kahel, sa abot-tanaw na ramdaman ni Trina ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng hangin at ang kakaibang katahimikan ay sapat na upang makilala niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamasakit na alaala. Kumusta talay ang mahinang boses ni Severino ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Trina. Nakita niya ang isang Severino na ibang-iba sa lalaking tinalikuran niya noon. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw dahil sa pagtatrabaho sa mga bukid ng San Isidro, at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng pagmamalaki kundi isang malalim na pagpapakumbaba. Severino, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng kalmado at kapayapaan. Nabalitaan ko ang tungkol sa proyektong ginagawa mo rito. Gusto ko lang makita kung masaya ka na ba talaga, sagot ni Severino. Lumapit siya ngunit nanatili sa isang distansyang nagpapakita ng respeto. Isang taon na akong nagsisikap na itayo ang paaralang ipinangako ko sa mga anak ng mga minero. Hindi ko ito ginagawa para mapansin mo kundi dahil iyon ang tanging paraan na alam ko para mabawasan ang bigat ng aking konsensya. Ngumiti si Trina, isang ngiti na hindi na humihingi ng anuman mula sa lalaki. Masaya ako, Severino. Sa unang pagkakataon hindi ako natatakot sa dilim dahil alam kong ako mismo ang gumagawa ng sarili kong liwanag. Napatawad mo na ba ako? Ang tanong ni Severino, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang matagal na, Severino. Ang sagot ni Trina habang nakatingin sa malawak na dagat. Pinatawad na kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang sugat ay naghilom na pero ang peklat ay mananatiling paalala na ako ay naging matatag. Yumuko si Severino, tinatanggap ang katotohanan ng may dignidad. Sapat na sa akin iyon, Trina. Ang malaman na ikaw ay malaya na at masaya. Pero kung sakaling kailanganin mo ng isang katuwang sa pagtatanim ng mga puno o sa pagtatanggol sa lupang ito, nandito lang ako. Bilang isang kaibigan o bilang isang taong habambuhay na titingala sa iyong liwanag. Hindi sumagot si Trina, sa halip ay tiningnan niya ang langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. Ang tala ay muli nang nagpakita hindi upang magbabala ng bagyo, kundi upang magsilbing gabay sa mga taong nawawala sa dilim. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw sa bawat hampas ng alon sa pampang. Ang kaligayahan ay hindi isang regalo na ibinibigay ng ibang tao, kundi isang premyo na ipinaglalaban at kinakamit matapos ang mahabang pakikipagtunggali sa sariling takot. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakatali sa utang na loob o sa pangalan ng pamilya, kundi sa dungsis ng katotohanan at sa tapang na magpalaya. Habang naglalakad palayo si Severino, naiwan si Trina na nakatayo sa dalampasigan. Malaya, matatag at punong-puno ng pag-asa.
Ang bagong umaga ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang katotohanang kasabay niyang gigising sa bawat araw. Sa gitna ng katahimikan ng gabi ang bituin ni Tala, ay patuloy na magliliwanag isang patunay na kahit ang pinakamadilim na hamlo ay hindi kayang ibaon ang isang pusong marunong magmahal sa sarili at sa katotohanan. Datwa ka.